In this video, pag-usapan natin ang isang bagay na mahalaga lalo na para sa ating mga OFWs. At ito ay tungkol sa konseptong compounding interest. Ano ba ang compounding interest? Sa simpleng salita, you are earning interest on your interest. Ika nga ni Albert Einstein, compounding interest is the eighth wonder of the world. Isipin mo na lang na naglagay ka ng pera sa isang bangko o sa isang investment instrument at pagkatapos ng ilang taon ay kumikita ka na ng interest sa iyong naunang puhunan. Ngayon, ang magic ay nangyayari kapag sa susunod na panahon, kumikita ka na ng interest hindi lamang sa iyong initial amount of investment, kundi pati na rin sa interest na kinita nito. Halimbawa, sabihin natin nag-invest ka ng 10,000 pesos na may 5% na taunang interest. Sa unang taon, kumita ka ng 5% ng 10,000 pesos. Katumbas nito ay 500 pesos. Kaya sa pagtatapos ng taon, meron ka ng 10,500 pesos. Sa ikalawang taon, kumita ka ng 5% hindi lamang sa unang 10,000 pesos, kundi pati na rin ang 500 pesos na kinita sa unang taon. Ito ay kumita ng 525 pesos na interest. Kaya magkakaroon ka na ngayon ng 11,025 pesos. Sa ikatlong taon, kumita ka ng 5% sa 11,025 pesos na humigit kumulang ng 551.25 pesos. Ang iyong kabuoang investment ay magiging 11,576.25 pesos. Ibig sabihin, mas malaki na ang iyong kinikita dahil ang interest ay kumikita na rin ng interest. Sabi nga sa kasabihan, let your money work for you. Bakit ito sobrang importante para sa lahat ng ating mga kapwa OFWs? Well, tayo ay nagtatrabaho ng napakahirap para kumita ng pera at ito ay pinapadala natin sa Pilipinas para suportahan ang ating mahal sa buhay. Ganyan ang routine ng mga OFWs. Kung kaya't ang konsepto ng compounding interest ay makakatulong upang ang ating pinaghirapang pera ay mas mabilis na lumago sa paglipas ng panahon at masisiguro ang mas magandang kinabukasan para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Isipin mo kung palagi kang nag-iipon tuwing sweldo at madiskarte mo itong ini-invest sa mga instrumento na nag-aalok ng compounding interest. Sa paglipas ng ilang taon, ang maliit na halagang iyon ay maaring lumago ng malaki. Parang nagtatanim ka ng isang maliit na binhi na kalaunan ay lalaki at magbubunga ng marami. Tandaan din na ang susi dito ay ang magsimula ng mas maaga at maging consistent. Kung mas matagal ang panahon na mag-compound ang iyong pera, ay mas malaki ang magiging potential nitong lumago. Laging tandaan na ang bawat pisong iyong iniimpok at ini-invest ngayon ay may potential na maging mas malaki pagdating ng panahon. Alam kong maaaring mahirap mag-ipon lalo na kung marami tayong responsibilidad sa Pilipinas. Ngunit kahit na ang pagtatabi ng maliit na halaga ng regular ay maaaring maging isang malaking hakbang tungo sa pagbuo ng mas maunlad na kinabukasan. Stay tuned sa ating mga susunod na video dahil ibabahagi ko sa inyo ang ilang uri ng investments na maaari ninyong pag-aralan at subukan ding mag-invest. Isang halimbawa dito ay ang sikat na Pag-ibig MP2. Sana ay nakatulong ang video ito sa iyo na maintindihan ang konsepto ng compounding interest. Lagi nating sikaping matuto kung paano natin mapalago ang ating pinaghirapang pera at makamit ang ating mga financial goals. Maraming salamat, kabayan. Please don't forget to like and subscribe and click that bell button para lagi kang updated sa mga susunod pa nating learning videos. See you on our next video.